Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po. This video is recorded July 30, 2025. Hindi ako nakapag-video kahapon kasi medyo busy lang. But anyway, kahapon, kung natatandaan nyo, merong SONA, balik yung session sa Kongreso. At tapos, nakita rin natin yung balita ay kung saan yung mga chairman ng iba't ibang committee sa Senado ay na plastada na. Di ba? Happy ba kayo? Kung happy kayo, well, pag-usapan natin yung si Robin Padilla ay kung saan siya ay chairman ulit ng Constitutional Amendments and Revising of Codes. Okay? Actually, wala akong problema sa ano eh. Cultural communities and Muslim affairs, public information and mass media kasi nandoon naman siya. Galing siya sa media. At tapos, syempre Muslim siya, di ba? Pero sa pagiging constitutional amendments and revisions of codes as a chairman, happy ba kayo sa kanyang sa pagpili ulit sa kanya bilang isang chairman ng Commission of I mean chairman of constitutional amendments? 'Di ba? Ang daming siguro ang daming na ano eh, na nawindang ulit kasi last time siya yung chairman nito tapos I think pinalitan siya ng medyo maikli lang si ano si Sunny Angara nung last time, okay? At as we all know, itong si Robin Padilla napa-move, I move. 'Yon ang pinakasikat niya at ang ano 'yun, yung kanyang phrase. I move. Oh, English 'yun, eh. Ah, to be honest para sa akin, prangkang storya. Hindi naman bawal maging isang chairman ng isang committee ang hindi abogado, okay? Ang problema lang is kung hindi abogado pero hindi siya nag-aaral at puro na lang kumbaga wala kang hindi mo makita kung anong naitutulong niya do'n sa committee, eh. Kayo ba, may nakita ba kayong any improvements or anything na nagawa niya as a chairman of this committee? Sa tingin niyo meron ba? Wala, eh. Ang labo tapos tapos ang dami pang bloopers anong nangyayari sa Senado at hindi yan maganda para sa mata ng publiko, o 'di ba? Bakit? Most of the comments here, kung pupunta tayo sa baba, ayan, constitutional amendments, revisioning of codes, I move ka na lang. What do you expect from the best batch of senators in the entire galaxy? Okay, constitutional amendments ay ex-convict. Chairman, nag-move it. I move. O, di ba? Pinagtatawanan ka ng tao. So, for me, mas mabuti pa na isang lawyer ang umawak niyan. Ang problema, para para makuha ng isang senador ang pagiging Senate President, dapat pagbigyan mo siya ng kanyang hinihiling. O yan, ang hinihiling ni Robin. Ang gusto niya, ang constitutional amendments. Para ano, yun, kung natatandaan nyo, plano niyang gawing federal yung ating bansa, 'di ba? Ano nangyari? Halos ano na siya 3 taon na siya naging senador, may nangyari ba? Wala. O sabi niya, gagawa siya ng paraan para may pasa yung anti-political dynasty bill. May nangyari? Wala. Oh, 'yun. Oh, now, pag-usapan naman natin kung bakit mas maigi pa, mas mabuti pa na ang isang lawyer. Punta tayo dito sa Google Gemini AI, okay? And siyempre puwede niyo naman gawin 'to on your end. Ang sabi ko dito, is it more appropriate for a lawyer who is a senator to be a chairman of the Committee of Amendments rather than a senator who is not a lawyer? O sabi dito, there's no strict rule. Kumbaga, okay lang kung hindi ka lawyer.
Okay? But it is generally considered more appropriate, so mas maigi, mas mabuti, at mayroong benepisyo na ang isang senador ay may legal background. Why? Because expert sila sa mga legal matters. O, di ba? Alam nila kung anong gagawin. Hindi na kailangan sigurong siguro hindi na kailangan ng madaming lawyer para i-hire mo para maintindihan mo yung konstitusyon. O, di ba? O, save ka pa ng pera. Understanding the due process of legal work frames. O, naiintindihan ba ito ni Robin Padilla? Alam niya ba yung due process na sinasabi pinagtatanggol ni ni Robin yung yung walang due process daw ang kay Duterte. O, di ba? Drafting precision. O, ito napaka-technical nitong amendments eh. Di ba? Dapat which essential crafting clear, concise, legally sound provisions. O, di ba? Handling complex debates. O, ma may pagtatanggol kaya ni Robin yung kanyang amendments pagdating sa debate. Oh, siguro diyan pa lang ano na siya pahingin ng tulong. However, it is important to note other relevant skill rather, sorry. While legal expert is valuable, other qualities like strong leadership and political acumen, ability to build conscious, deep understanding in public policy, and also crucial for a committee chairman. Kung meron kang ganito, strong leadership, political acumen, if you know the do's and don'ts, na hindi mo kailangan maging non-lawyer para gawin ito. At kung nag-aaral ka talaga ng mabuti, di ba? I think within the 3 years, siguro meron ka nang nagagawa bilang isang senador, bilang isang committee chairman ng constitutional amendments. O, di ba? So, yun. Yung yung kinadidismaya ng mga tao mula noon hanggang ngayon, magtutuloy yan hanggang mag-eleksyon ulit, 'di ba? So yun, ano ba naman? Well. Okay, anyway guys, if you have any comments or suggestions, please write it down. Please like and subscribe to support this channel. Salamat po and I'll see you again.